Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na po, canceled na po ito hong registration po mga kabida ng Duterte Youth Party List po. Matapos pong magdesisyon ito hong COMELEC na ikansela yung kanila pong registration matapos ang ilang linggo na ginawang investigasyon po mga kabida alam po natin na ang Duterte Youth Party List po ay nanalo nung katatapos lang po na eleksyon mga kabida, kung saan po ay sila po ay nag number 2. Alright? Nakakuha ho sila ng almost 2 million votes sa pangkalahatan po mga kabida. At marami hong nagsasabi na nasayang yung boto po ng mga botante ng Duterte Youth Party List dahil ho dito sa ginawa ho ng Commission on Elections. Eto, babasahin ko lang po mga kabida, ito hong balita mula sa ABS-CBN. COMELEC Division cancels Youth Duterte Party List registration. Ang ibig sabihin po, isang division po ng COMELEC ang nagkansela po dito. So, pwede pa pong i-apila po ito, mga kabida. Pwede motion for reconsideration or pwede ho nilang iakyat sa unbank po. Okay, ito babasahin ko lang po ito pong balita ng ABS-CBN. Commission on Elections said Wednesday its second division canceled the registration of Duterte Youth as party list. Okay, COMELEC Chairman George Garcia said they voted 2-1 to nullify the Duterte Youth registration. He said the ruling was not yet final and the Duterte Youth could still file a motion for reconsideration. Ang sinabi po ni Garcia po dito, ang desisyon ng COMELEC Division ay magiging final lang and executory. 5 araw pagkalabas nitong desisyon, meron pang remedy at yan ang pangunang proseso na kailangang i-resolve ng COMELEC Division after 5 years na nakapending ang kaso. The poll chief said, when asked whether the decision could affect the Duterte Youth seat in the 20th Congress. Okay, a petition had sought to cancel the party list registration over the alleged failure to submit accreditation requirement. Mahaba yung naging diskusyon. More or less, dahil daw sa kakulangan sa mga requirement na yan, hindi kompleto ang mga requirement and therefore, hindi daw dapat nagawaran ng accreditation, Garcia said. Some progressive groups separately urged the COMELEC to nullify the Duterte Youth for alleged material misrepresentation when it fielded overage nominees in 2019. The party list named after former President Rodrigo Duterte also faced a COMELEC probe on Representative Drixie May Suarez Cardema's surname, whose actually family name is apparently Suarez. Drixie is the sister of Docil Cardema, wife of the group's chairman Ronald Cardema. The Duterte Youth, however, had argued Rep. Cardema was using a political name. Ayun. So yun yung nangyari po mga kabida after several weeks. Okay, matapos pong sinuspinde yung kanila pong proclamation, sila lang po ang party list po na hindi ho na-proclamar ng COMELEC po mga kabida dahil ho dito sa controversy na ito At after several weeks of investigating this, ito na po, lumabas na po ito kung decision po ng second division. Napakasayang talaga mga kabida. Para po sa akin po, ang nakita ko pong may kamalian ho dito, ito kong Commission on Election po mga kabida. Kasi mantakin nyo 2019 pa po ito kong kasong ito. Tinulugan lang po ng COMELEC. Hindi ho dineliberate ito kong kasong ito. 2019, na-file yung complaint. And then in 2022, nakaupo pa po ito hong Duterte Youth Party List. Meaning, tinulugan lang po yung 2019 complaint.
And then ngayon po, 2025, ngayon lang po nila inasikaso ito hong complaint ng against dito ho sa Duterte Youth Party List po mga kabida. After na nanalo na po ito hong Duterte Youth Party List. Tsaka pa nila sinuspinde yung proclamation. Napaka-unfair naman po, di ba, mga kabida? Sana po, since meron pong complaint, okay, noong 2019 pa po, dapat ni-resolve na nila yon. Hindi na po pinaabot po ng 2022 po mga kabida, para po hindi makaupo po itoong Duterte Youth Party List noong 2022 elections. Okay? And then noong 2025, katatapos lang po na election po mga kabida, nanalo na naman po itong Duterte Youth Party List. Thinking na sila po ay makaupo dahil pinaupo po sila noong 2022, So balit hindi po nangyari po 'yon mga kabida. Sila po ay hinarangan at sila po ay hindi po prinoklamar. Sinuspende yung kanila pong proclamation because of the complaint. So anong tingin ho ninyo? Di ba napaka-unfair po para ho sa Duterte Youth Party List? Hinayaan po nila na makaboto yung kanila pong mga botante po doon. So anong mangyayari po ngayon mga kabida? Meaning ma-disenfranchise yung boto po ng Duterte Youth Party List. Mantakin nyo almost 2 million yan. Okay? Tapos ganito na lang po, ikakansila. Although sinabi po ni Chairman Garcia po mga kabida na meron pong chance na baka ma-reverse kasi pwede pa pong mag-submit po ng motion for reconsideration. Pero parang kumbaga napaka haba na po yung proseso po mga kabida. 'Di ba? Yung kasalanan hindi po sa Duterte Youth Party List, yung kasalanan po sa COMELEC kung bakit po nila inupuan yan. Hindi po nila inasikaso, hindi po nila wala hong deliberation po na nangyari po hindi po nila ni-resolve. Tapos ganito na lang po after several weeks of investigating this, maglabas na po ng desisyon ang second division na ikakansila yung registration, mga kabida, magagalit yung mga botante po dyan. Yung mga bumoto po dyan, magagalit po yan. Kasi napaka-unfair naman po. Yung ginawa po ng COMELEC po dito, mga kabida, po. Kawawa masyado ito hong Duterte Youth. Kasi mantakin nun, number 2 yan, mga kabida. Tapos ang nag-complain po sa kanila po ito hong mga progressive groups na alam naman po natin na ito po yung number 1 target po ito hong Duterte Youth Party List kasi napaka-vocal po ito mga kabida laban ho dito sa mga progresibong grupo mga kabida. Dahil ho sa nangyari nagsasaya ngayon ito hong mga progressive groups, tumatawa sila po ngayon kasi feeling po nila nanalo po sila sa kanila pong campaign against Duterte Youth Party List. Diba? Sana po, meron pa pong paraan. Although meron pong paraan, they can still file a motion for reconsideration, po. At pagkatapos dito, pag ma-deny pa po, okay, they can elevate it, mga kabida, dun po sa unbank. Pag ma-deny pa rin, okay, pwede ho silang pumunta ng Korte Suprema, mga kabida. Pero napaka-hassle na po, sa part po ng Duterte Youth Party List. Okay lang sana yung kanila pong positioning, yung kanila pong ranking ay nasa mababa po, number 2. Mantakin nyo yan, number 2 yan. Tapos yan ang inabot po sila. Diba? Kawawa po, diba? Yung effort po ng mga tumulong, yung mga naging part po ng campaign, nasayang na lang po dahil po dyan sa desisyon na yan ng Commission on Elections po mga kabida. Kung niresolve nila ito earlier, noong 2020, since 2019 yung complaint, niresolve nila noong 2020 or di kaya 2021, hindi pinalagpas yung 2022 presidential elections, or the least na nangyari po, lumampas po ng 2022 elections, okay lang po yun, walang problema. Basta hindi lang po pinaabot po ng 2025. Ang problema, umabot po sa 2025 Okay?
araw na sana na i-proclaim na itong Duterte Youth, eh hindi ho pre-proclaim, sinuspinde, ano? Mga kabida. Kaya nga napakasaklap po, ano, yung pangyayari po, ano po. Thinking na sila po ay makaupo kasi pinaupo po sila noong 2022, ano. Pero hindi pala, ano, sinuspinde. At doon po sa suspension, after several weeks, eto na po, kansilado na po yung kanila pong registration. Diba, mga kabida? Tapos samot-saring mga questions na inilatag laban ho dito sa Duterte Youth Party List po, mga kabida, no? Kaya nga, sabi ko nga napaka-unfair po ito, ano? Kasalanan po ng COMELEC ang nagsasuffer po dito, ito hong Duterte Youth Party List po, mga kabida. Okay? So, sana hindi na po ito mangyari sa susunod po na pagkakataon, ano? May mga ganito pong mga senaryo, sana wala na po, ano? Mga kabida. Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down, mga kabida. Para sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.